Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngunit? Pero giit ng Malacanang, Ano? walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Nako, wala daw Mary Grace Piatos ang Pangulo. Wala daw Mary Grace Piatos. Kasinungalingan, Your Honor. Bakit yan lie? Ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit yan lie, ha? Marcos admin propose 10.77 billion confidential intel funds for 2026. None for OBP. Wala sa OBP. Magkano? Ito, papakita natin, ha? Ayan. Yan po yung ipinasa. Broken down yan. Pangandaman said, the Office of the President will get the highest confidential intelligence fund allocation. Magkano? 4.5 billion. Andyan po si Maria Sawing Palad. Nandyan po si Mary Grace Piatos. Buti nga sa OBP, meron pang Mary Grace Piatos eh. Diyan, ipaliwanag nyo nga kung saan napunta yan 4.5 billion. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pool sa napakalaking confidential fund na walang maipakitang resibo. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos nga kumalat ang chismis na balita na baka posible na parehong mahaharap sa impeachment ang dalawang pinakamataas na namumuno sa ating bansa na sina VP Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay agad pumalag ang palasyo na kung saan naglabas agad ng pahayag ang Palace Press Officer Jose Claire Castro kaugnay sa ilang ulat na mayroon manong mga mambabatas na maghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang reklamo ay ang pagtataksil sa tiwala ng publiko na isa nga dito ay ang di umano pagpirma ng Pangulo sa GAA o General Appropriation Act 2025 na kung saan dito nagkaroon ng pinakamalaking kontrobersiya sa flood control projects na siyang dahilan sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Ito na nga, pag-usapan po natin itong pag-usapan po natin itong unang issue. Ano ho ba itong issue na ito? Ito yung si Marcos daw at saka si VP Sara Duterte ay posibleng makasampa ng impeachment. Oo. Pero, ngunit datapot subalit, si Franz Castro, ang tagapagligtas, ang aso ni Marcos, ay merong ibang pananaw. Gago! Ano kaya yung pananaw niya? Napakalinaw na pananaw. Na siya lang ang nakakaintindi. Na siya lang ang naniniwala. Pananaw ng isang, alam naman natin, isang attack dog ng ating presidente. Pakinggan nga natin ito. Pasok. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngunit? Pero giit ng Malacanang, Ano? walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Nako, wala daw Mary Grace Piatos ang Pangulo. Tatanggapin po ba natin yan? O hindi? Ako magsasabi sa inyo na ito ay isang fake news. Isang matinding kasinungalingan. Mamaya papatunayan ko sa inyo Kasi akala ni Franz tuloy si pangalan nito si Castro, Jose Castro. Akala niya makakalusot siya kay Banatbay. Hindi ko siya palulusutin dito. Kasi sinasabi niya wala daw Grace Piatos itong si Bongbong Marcos. Yan po ay isang matinding kasinungalingan. Yan ang totoo. Walang biro. Kasinungalingan po yan. Ipatutunayan ko sa inyo kung bakit yan ay isang kasinungalingan. Tuloy natin. Narito ang aking report. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. May 2025. Diba? Yan ang tonong kinakanta ni BBM. Lahat daw nakakampi niya ay hindi nag-file
ng impeachment complaint. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya sa Kamara ay hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Isa pong kasinungalingan. Bakit, kanyo? Totoo naman banat baya, hindi naman sila nag-file. Oo nga. Pero actually, yan ang tinatawag na half-truth. Totoo na hindi nga nag-file yung mga kakampi niya. Ibig sabihin yung mga kapartido niya sa federal. But, lahat sila pumirma. Kasi, ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan mag-file kayo lahat eh. Kaya katarantaduhan itong sinasabi ni Bongbong Marcos. Katarantaduhan o ito. Hindi mo kailangan lahat kayo mag-file. Pero, lahat kayo may responsibilidad pumirma o hindi pumirma. Ano bang ginawa ng kakampi mo, Marcos? Ano ba ginawa ng mga mga balalay mo diyan? Yung mga alalay mo, mga utu-utu mong kakampi diyan, ano ba ginawa? Pumirma o hindi? Gusto niyo patatayan ko? Yung number 1 kakampi niya. Hulaan niyo kung sino yung number 1 niyang kakampi. Nakasama rin sa federal. Wala iba kung hindi yung anak niya. Yung kanyang anak, hindi nga nag-file. Tama naman siya dun. Pero number 1 pumirma. Alam mo, napaka-importanting maunawa natin ito. Doon sa pirmahan. Kasi lahat yan, tandaan ninyo, politiko yung mga yan yung mga congressman natin. So tinatansya nila. Tinatansya nila kung pipirma ba sila o hindi. Whether it will help their career, their political career. Kung matutulungan ba o hindi pag sa pagpirma nilang yan. Lalakas ba sila sa taong bayan o hindi. So lahat po yung mga yan, sa totoo lang, nananansya. Andali, pipirma ba ako dyan o hindi. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung papel na pinirmahan, nag-number 1 na pumirma yung kanyang anak. That implies something. Imply o implies? Bahala na kayo magpaliwanag kung ano maintindihan nyo. Ini-imply lang po niyan, mga kababayan, na suportado ng tatay niya. Ibig sabihin, nakita mo na pangalan ni Sandro number 1 na pumirma sa impeachment. Nag-approve doon. Abay, matik na yun. Sumunod ka na. Diba? Sumunod ka na. Kasi, ibig lang sabihin nito, yung anak pumirma, kagustuhan nito ng presidente. Gusto mo mawala ng alakabol? Alak na, may alakabol. Hindi, alakabol yung mga yan Alam niyo yung alakabol, mainuman muna ng milyon-milyon. Naalala niyo yung isang congressman na nagngangalang para sa mga laylayan, tagapagtanggol ng laylayan, yung pala tagapagtanggol ng mga ng mga manginginom diyan sa ibang bansa. Di ba? So ibig sabihin, pag pumirma yung anak niya, ibig sabihin yun ang kagustuhan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kagustuhan niyan. You know ay sign. Sign po na gusto ng tatay ito, pumirma na rin kayo. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Hindi pwede. Kailangan kayong pumirma. Ganong katindi ang pagpirma niya ng unang-una sa listahan. So, itong sinasabi niya na hindi naman nag-file yung mga kakampi ko. It means ayoko impeachment. Yan ay Nakayo ka na sabihin yung bullshit. Baka sabihin naman nila, napakabastos naman ng bunganga mo, banat bay. Gago! Ayoko na sabihin yun. Pero yan po ay isang bullcrap. Yan po ay kasinungalingan. Kaya dito pa lang, kitang-kita mo na napakasinungaling tong taong to. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice-Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan,
Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Dako! Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The president allowed and signed the 3 budgets which contained anomalous projects. Kung pinabayaan, that's inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. Inalok daw siya ng pro-Duterte group. Hindi ako naniniwala dito. Ito, mga sinungaling itong taong to. Sa tingin ko ganun to eh. Kasi dilawan to eh. Mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa... Di ba? Nakikita mo yung mga style na mga ganyan eh. Tapos tignan mo pagka nag-prosper yung impeachment ni Marcos, tingnan mo, isa sa mga pipirma, ganyan yan eh. Yan ang mga traditional politician sa ating bansa, yung mga ganyang klaseng dilawan ng karakas. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, Ang Malacanang, Grabe, no? So, diyan yung mga style na ganyan ang nakakabuisit. Parang, hindi naman ako pro-Duterte, so I won't join that kind of call. Dilaw ako eh. Liberal Party ko eh. Parang, sandali. This is not about politics. Uy, hindi ito politika. The right question should be, karapat dapat bang ma-impeach? Yung tiwala ba ng taong bayan, nandyan pa ba? Aba, yung negative 3, nagsasabi na ayaw na ng mga Pilipino dito kay Bongbong. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Again, impeachment is not ibig sabihin ba kriminal ka? Hindi ho. Lagi nating it's question of do you still have the trust of the people? Yan pong impeachment. Hindi po yan whether may ginawa ka bang mali o may ginawa kang tama. Hindi yon. Impeachment is nagtitiwala pa ba sa'yo ang taong bayan? Doon sa survey, napaka-obvious na hindi. Which is, yun ang supposedly nire-represent nitong mga congressman. Kaya nga sila po ay representante. Nire-represent po sila nitong mga congressman. So, ibig sabihin, yung negative 3, yan na po yung pulso ng taong bayan. Kaya lang, ang nakakalungkot, kesa na isipin at sabihin na, hindi kasi dahil nga sa nangyaring budget ay nagkaloko-loko. Sana ganun eh. Hindi eh. Ano sinabi? Mga DDS yan. Ako ay hindi ako DDS. Ako ay Liberal Party. Dilawan ako. Tignan mo yung klaseng pag-iisip meron itong mamang to, no? tinawag lang na chismis at pamumulitika ang nagbabadyang impeachment complaint. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na
nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint. Mas maganda po siguro, bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Unang-una, dahil ang usapin dito, Ako kasi, ito isang malaking propaganda. I don't think the Duterte quote-unquote supporter congressmen will do that. Number one, alam naman nila na hanggang ngayon hawak pa rin po ng administrasyon ang mga congressman. I don't think. Second, with the likes of VP Sara Duterte and the Duterte per se, o si Pulong Duterte, hindi sila ganyan na ipapapush nila, o impeach nyo na. Because they know, tandaan ninyo dadaan ito sa lower house, sa Kamara, dadaan yan sa mga congressman. Doon pa lang, napakahirap ng palusutin yan. Para ka talagang dadaan sa butas ng karayom, ika nga. Lalo naman sa Senado. Pag umakyat sa Senado, naku po, yari yan kay Achichichi. Yari yan doon sa dalawang self-righteous leader ng Senado na walang iba ko hindi si Senate President at saka itong si balalay niya si Lacson. Yung totoo imposible. Kaya ako I don't think kung meron man na gustong magpa-impeach na mga congressmen nating representante natin dyan sa Kamara, for sure ako walang basbas yan sa mga Duterte. Hindi ganyan ang mga Duterte gumalaw. Yung ganyan, ako po, ang impeachment complaint ay hindi ito pang media lamang. Hindi ito panakot lamang. Mas maganda po na masagot ang mga issue dahil sinasabi nila ang paglalabas di umano ng balak ng mga supporter ng mga Duterte na magsampa ng impeachment. Sinasabi ng iba, ito para makaiwas di umano ang Vice Presidente sa mga isyung paglustay at mga di umanong pagtanggap ng pondo, milyong-milyong pondo mula sa mga drug lords. wow! Gago! Ang judgmental mo Ano kang klase kang opisyal ka? Sa galing na sa bibig nito yun Lilustay daw ang pera. Napatunayan ba? Pangalawa, tumanggap daw sa mga drug lords. Wow! Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, Auntie Claire. Maganda siguro, aminin nyo muna kung meron ba talagang vault dyan at ano nilalagay na pera dyan sa vault. Kanino nyo pinamimigay na vlogger yan. Talagang nanggagaling daw sa drug lord. Bakit ipapapatay ng mga Duterte yun? Kundi isipin nyo to sa dami-dami daw nanggagaling daw yung pera sa mga drug lord. Bakit ipapapatay ni Duterte kung nanggagaling pala doon ang pera? Ang labo niyong kausap. Hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya Hindi nagnakaw, saan nyo nadala? po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanomalyang flood control projects Paimbestiga. at maaaring naging sanhi. Pautot nyo lang yun. Pautot nyo lang. Pinaimbestiga, nag-create ng ICI. Binigyan nyo ba ng kapangyarihan? Hindi. Binigyan nyo ba ng pondo? Hindi. Ginawa lang ninyong display yung ICI. Kaya nga nagre-resign yung mga commissioner doon Nag-resignan, isa na lang ang natira. Naawa na lang. Sabi niya, pag iiwan ko pa to, wala na dito. Tapos sasabihin ninyo, nagsimula ang presidente. Gago! Gusto nyo palang matanggal ang korupsyon, bakit pinirmahan niya yung pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas? 2022
2026, inulit pa. Pinirmahan niya naman niya. Gago! Akala ko ba corruption? Anti-corruption ng yung amo mo. Ba't niya pinababayaan yung pinipirmahan yung budget? Gago! Punong-puno ng alokasyon pa rin yung budget na 2026. Bakit hindi niya tinanggal? Ang alam mo kung ano yung mga tinanggal niya? Yung mga budget na importante. Ang hindi niya tinanggal, budget ng DPWH. Gago! ng corruption. Labo, ano? Ngunit sa pangunguna ni Jose Claire Castro ay humarap ito sa media na ipinagtanggol ang Pangulong Marcos Jr. na kung saan iginit nito na unang-una ay hindi nagnanakaw ang Pangulo. Pangalawa, ang Pangulo di umano ang nagpapaimbestiga sa manumalang flood control projects na sanhi ng matinding corruption. Pangatlo, wala siyang Mary Grace Piatos. Ngunit nilinaw ito ng isang political vlogger na si Banat Bay na ayon pa sa kanyang komento na ipinakita pa ang proposed budget ng confidential fund ng Pangulong Marcos Jr. na higit kumulang 11 billion pesos ngayong taong 2026 na ni isang piso ay walang budget si BP Sara Duterte. Bukod dito ay binalikan din ni Banat Bay ang budget ng confidential fund ni BP Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakalipas na taong 2025 na kung saan ipinakita kung sino ang nagkamal ng pinakamalaking budget na ni isang resibo ay walang maipakita ang Pangulo kisa kay BP Sara Duterte na may nakaukit pang pangalan na resibo na ginawang malaking issue ang nakasulat na Mary Grace Piatos. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Wala daw. Ayun, Wala daw Mary Grace Piatos. Kasinungalingan, Your Honor. Ang tawag doon pagka sa korte, ganyan, no? Objection, Your Honor. That's a lie. Bakit alay? Anong alay? Masakit. Dede. Bakit yan lie? Ito, ipapakita ko sa inyo kung bakit yan lie, ha? Chotomate. Ayan. Marcos admin propose 10.77 billion confidential intel funds for 2026. None for OBP. Wala sa OBP. Magkano? Eto, papakita natin, ha. Ayan. Yan po yung ipinasa. Broken down yan. Pangandaman said, the office of the president will get the highest confidential intelligence fund allocation. Magkano? 4.5 billion. Andyan po si Maria Sawing Palad. Nandyan po si Mary Grace Piatos. Buti nga sa OBP, meron pang Mary Grace Piatos eh. Diyan, ipaliwanag nyo nga kung saan napunta yan 4.5 billion. Billion yan, ha? Alam nyo ba kung gaano kalaki yung billion na yan? That's a 4,000 million. That's 4.5 billion. So 4,500 million yan. Ganyang kalaki yan. Confidential funds, intelligence funds ng presidente. Saan napupunta? Yan po ang Mary Grace Piatos ng Office of the President. Di ba pinagpipilitan ninyo yung Mary Grace Piatos na magkano lang yun? Half a billion ng OBP? Half a billion yun eh. So 500,000 million. Sorry. 500 million. Oh. Nandun yung Mary Grace Piatos na sinasabi ninyo. Oh, tanong. Bakit ang Office of the President 4.5 billion? Saan napupunta yan? Kaninong Mary Grace Piatos yan? Alam ko na kung kanino. Kung ang OBP merong Mary Grace Piatos, ang Office of the President may Mary Juana. Maria Juana pala, hindi pala Mary. Maria Juana.
Mary Grace Piatos kayo, ha? Si Maria Juana. O si Mary Jane. Di ba? Pinagpipilitan ninyo eh. Gago! Oh. Sandali, chotomate. Ha? Chotomate ko dasay. Chotomate! Yan po ay 2026. Magkano yung 2025? Ayun. Yan naman yung sa 2025. 4.5 billion para na naman kay Mary Jane. Gago! Diba? Napunta kay Maria Juana yang 4.5 billion confidential funds ni BBM. Di umano, allegedly. Tama, mali. Diyan ba napunta yan? Diba? O, kala ninyo ha, mga gago kayo ha. Gago! Maria Piatos pala. O, at least yan. Tama, mali. Ayan ang problema sa inyo. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ko sa ating susunod na video. Maraming salamat!